super puri ka. Ako, I always hear naman talaga na you're really, really nice. Oh. Pero alam ko, minano mo yan sa mga ilakad. Kasi ang mga ilakad talaga, grabe. Ang kabalitan, ang pagiging PR. Pero yun, pag ganyan napupuri ka, Alexa, anong napipil mo na, at least, di ba? Yung iba kasi, may pag-extra, pero ikaw, talagang grabe yung puri sa'yo. Siyempre, kinikilig talaga ako. Masaya ako kasi yung kabutihan na pinapakita ko sa iba, yun din po yung nabalik sa akin. Kaya ako ganun. Kaya siguro, thankfully na pupuri. Kasi pinapakita ko po, yung totoong ako naman, hindi ko naman mo pinaplastic or sinasadyang gawin yun. Ganun lang talaga ako. Yun din po yung nabalik sa akin. Ang bongga. Pero Alexa, kailan ang premiere na yun? October 8 po. Meron ka bang isang darating? May isa ka bang iimbitahan? Kasi may isang nag-premiere night before, dumating ka. Darating din ba siya dito sa premiere night na ito? Supportado niya ba yung movie mo? Opo, pati lahat ng Black Screening pupunta siya. Sino siya? Hindi mo naman banggit. Alam niyo naman po eh. Si Amy. Yes, Nakakatuwa niyo. Kahit hindi kayo magkasama sa isang project, you always support yung isa't isa. Because what we have is not just for work. Ay, ako baka iba mo yung gawin. Sana all. Baka isipin nila na kaya grabe ang support niyo sa isa't isa. Talagang kayo na. Hindi naman po sa ganun, pero yung bond lang na na-build namin, hindi lang siya yung pang showbiz, hindi lang siya sa proximity ng show business. Kumbaga, kahit di na kami mag-artista po bukas, nandun pa rin yung bond na na-build namin. Pero yan, congratulations kasi yung mga iba, pag magkalapti, pag hindi sila magkasama, hindi nila sinusupport o pinapromote, di ba? Pero ang saya na si Katie nagpo-promote din niya itong movie mo, Under Universe. Super, sobrang saya pa. I'm very thankful. Sobrang ako thankful. Hindi ko pa man natanggap tong movie na to, na kwento ko pa lang, siya na yung #1 fan na sigurado na siyang maganda to, na kapilingan ko talaga. Kung ano yung minsan assurance na wala ako or yung belief sa sarili, siya yung nagbibigay ko. Nagsusupply. Ayan, at least for sure, isusupport ko ng KD next time. So, yan ngayon pa lang, congratulations. Thank you, Sir Juan. Thank you. We love you. You're always nice, Alexa, kaya we love you. Thank you. We support you. Thank you, MG. Thank you, June! Maraming salamat. Okay, interesting itong next question natin. Well, this is except for Jisoo because this involves more on Filipinos, no? From Ken. In Filipino culture, utang na loob is often seen as a strong obligation for children owed to their parents for raising them. Given the theme of family and reconciliation in Bujige, how do you personally view utang na loob in modern families? Do you think children should always feel obligated to repay their parents? So let's hear from the cast. Sino gusto sumagot? Habang nagte-text si Peachy. Ginubuhil ko. English na utang na loob. Ayaw man. Utang na loob. Parang ang tanong niya dito is, do you think children should always feel obligated to repay their parents? Ano ikaw? Sige, muna. Sa personal kong experience, gusto ko siyang ibalik sa magulang ko. Dahil binigay nilang lahat, sinuportahan nila ako. At sabi ko nga, hindi naman po ito pare-parehas ng sitwasyon. Kaya ako, I will repay. And ibabalik ko yun sa mga magulang. Kate, ikaw? Ako po the same. I will do the same for my parents. Pero ang hindi lang po ako siguro sa ayon is yung parang you force it onto your children. Na dahil ito yung ginawa ko sa'yo dati, dapat binabalik mo yun sa akin. I feel like when it's forced on you, I will not agree with it. But because meron na akong good relationship with my mom, my mother, I want to return tenfold everything that she's done for me. Na kung sa loob ko na without her. Donna? Ako naman po, personally speaking, dahil yung family naman namin
bilang panganay, alam naman natin sa kultura natin, di ba? Medyo may ganong pagtitig pa ang panganay, ganyan. Tapos yung kinalalagyan natin bilang mga Pilipino, napakahirap ng buhay ngayon. Di ba? So, sa akin, hindi naman siya in-impose or hindi naman ako pinwersa. So, as long as may kalayaan ka mamili kung ibabalik mo siya or hindi. Kasi nag-iba din nung nagkaroon ako ng daughter, hindi naman ako nag-expect na magbabalik siya sa akin paglaki niya. So, mas doon ko nahanap yung balance. Kasi nung ako pa lang, nung bilang panganay, naging breadwinner din, feeling ko obligado ako magbalik. Pero nung naging mother ako, na-realize ko na, hindi naman pala ganon yung ini-expect from me. Kasi maayos din naman yung relationship with the parents. For as long as kusang loob mong binibigay yung utang na loob. So, and alam mo yung hangganan kung hanggang saan matatapos yung pagtanaw mo doon. Sariling din kasi yun sariling desisyon and boundaries na isa-set mo. So, kung hanggang saan lang yung willing ka, yun po. Richard, ikaw, what are your thoughts on that? Yung repaying, utang na loob to their parents. But fortunately for me, that sumama na lang sa amin. Hindi sa amin nagbibigay yun. In fact, kami na minsan yung talaga nagbibigay kung isa sa kanya. I think may obligation but with limitations. Kasi at some point, magkakaroon din ng sariling pamilya, magkakaroon din ng priorities. Pero you set aside, of course, yung may obligasyon mo para sa parents mo. Naniniwala ako na may obligasyon, pero make sure na nasiset ko yung priorities mo. Pichi ikaw. Ako kasi, nung tumatanda ako, nakita ko kasi hirap ng nanay ko pag nasa, bawa, hospital yung kapatid ko mahika, ay bata pa kami, tapos wala siyang pambayan na puputulan na lang. Mas padrama yung story ko. Hindi, yun nga. So, magmula nung nakita ko nanay ko, tapos parang hindi makalabas yung kapatid ko sa ospital dahil nabigit siya ng mga nanahila. Gano'n wala talaga, dumating sa point na gano'n. So sabi ko, tapos nanay ko, nakikita ko nanghihirap sa lola ko, talagang walang. Tapos after that, sabi ko, hindi niya na kailangan magsalita. Kahit na ang nanay ko nakatingin lang. Or, basta hindi siya nagtingin, pero mula noon, nakita ko siya gano'n. Siguro mga 7, 8, 9. Kaya gano'n lang ako. So sabi ko mula na, hindi ko na, magtatrabaho ko para hindi na mangyari sa aming pamilya ko. So sure ako agad na gusto kong tumulong. So, hindi ko na pinag-isipan. Go lang ng go. Galing naman. Thank you, Pichi, for sharing. Alexa, what are your thoughts on that? If I were to become a mother, I wouldn't give that burden to my child. I wouldn't make it an obligation for my child to give back to me. I would just hope and pray that all the love and care I pour out to my child, that will help my child succeed. And I feel like kapag naman na-realize yun ng anak and nakita naman niya yung sincere na pagmamahal ng magulang, kung sana talaga mangyayari yun, that they would want to help out, they would want to pitch in, or it wouldn't even be a burden to them to help out or anything like that. But first of all, my child didn't ask to be born. So why would I give that burden to the child, diba, na siya mag-aahon sa akin, say, or something. Pero kung gusto niya tumulong, and I would need it, of course I would accept. I would be so proud of my child na ganun ko siya napalaki. If ever. Galing, kasi iba-iba yung iba-iba yung mga sagot ninyong lahat. Iba-ibang lente, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang POV. Bottom line is, nasa sa'yo pa rin yun. Ikaw ang mag-decide what you want to do. As we close our Q&A for tonight, ang gusto ko malaman is, what is your takeaway from the movie that you want the viewer